guys, welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Ooh, I sick what it's done. One more time. Energy at this time. The Hierophant in reverse. What's with the Hierophant in reverse energy mo? King of Pentacles in reverse. The Devil in reverse. Parang spiritual to guys, spiritual na nang influence sa'yo. Nang influence to sa'yo na sa society. More, sa society ba to? Society nyo? Hindi. Hindi siya society. Pwede sa society yan. Spiritually to or sa society na parang nag-influence sa'yo ba sa buhay mo o demonyo to guys na may sungay nga dito may sungay may sungay so ibig sabihin yung Hierophant dito may sungay. Hindi siya yung ibig sabihin ay sa Diyos, no? At may devil pa, clarified by the devil. Ano to ano ba to, devil or fallen angel ba tong King of Pentacles in reverse na to? Pwede, pahalang upright ba to? Yung Three of Swords? Pahalang, hindi. Hindi siya fallen angel. Hindi yan. Hierophant. Demonyo o elemento. Elemento ba tong King of Pentacles na yan? Elemento siya guys. Actually guys, magkaiba kasi yung fallen angel. Fallen angels yung elementals. Pero yan yung mga hindi naman nag-rebellion sila. Yung mga elementals daw. Yun ang kwento na matatanda. Yun ang alam ko dyan ano daw yan sila mga neutral nung nagkaroon ng war sa langit. Wala silang pinanigan. Kaya pati sila ay nilaglag dito sa lupa. Pero based sa mga napanood ko din doon sa Ghost Hunter na yung kwento ng duwende kay Ghost Hunter, ng kaibigan niyang duwende. Yung sa ilalim ng lupa sila nilagay, hindi dito sa lugar natin, hindi dito sa taas. Doon sila ginawa ng tirahan sa ilalim ng lupa daw ng Diyos. At maganda daw yung lugar nila doon sa ilalim ng lupa. Kasi mga spirits yan sila, spirits of nature. Pero iba yan sila sa yung fallen angels, kagaya ni na mga fallen angels na nasa impyerno, yung mga nag-rule doon sa impyerno, iba yan sila. Kasi yun talaga yung mga nagre-rebel. Yung mga nag-rebel kasi yung mga nasa impyerno, yung mga fallen angels kung tawagin. Na talaga na mga katulad ni na yung mga prince of hell, mga gano'n, tsaka yung mga galamay nila. Yung elementals naman ay
may mabuti at may masama yan, di ba? So, meron pa rin mabuti sa mga elementals at meron ding masasama. So, yan. Ang tawag sa mga elementals ay spirits of nature daw yan sila yun. Yan na yan. Kaya nga, doon yung kanilang bahay sa ilalim ng lupa kahit kahit na yung tao hindi makarating doon yung katawan ng tao. Kaya nga yung kaluluwa ng tao pag nag-astral travel nakakarating doon kasi kaluluwa nga lang makapasok to mga spirits, mga ganun ba. Ewan ko lang kung yung katawan ng tao pag dinala nila doon ay nakapasok. So alam ko kaluluwa o spirito ng tao nakapasok doon pag nag-astral travel o yung gamit yung psychic abilities. Kasi iba-iba yung psychic abilities pati yung perception pala guys, psychic abilities din yan siya nabilong yun sa psychic abilities yung mga clairaudience, ganyan. Yung perception naman yung pakiramdam mo yan na extraordinary yung senses mo, yung maka-feel ka, makaramdam ka ng mga extraordinary na hindi naramdaman ng iba ng mga parang so sensitive yung pakiramdam, makasense ka ng mga hindi masense ng iba, yung ganun yun. Iba-iba yan. Meron pang telekinesis nga daw meron pang mental telepathy, yung makabasa ka ng isipan ng tao. Ayan. Yan ang mga psychic abilities, psychic gifts, no? Yung psychic attack naman, yung makapang psychic attack ka, hindi po yun psychic gifts, hindi po yun psychic abilities kasi ano yun dahil sa dahil sa negative emotional toxicities, and kadalasan invade talaga guys na naramdaman nung nakapang psychic attack. And dahil sa evil yung aura nila, ayun, nakapang psychic attack sila. Then sa frustration, hindi yung psychic abilities, iba yung psychic abilities. I-research nyo pa. Elemento to guys. Kinaklaro ko lang baka kasi isipin ng iba, psychic abilities yun, yung nakapang psychic attack. Hindi po. Evil po yung aura ng tao nakapang psychic attack with negative emotions like envy, frustrations. Alam niyo matindi yung inggit nila sa tao at yung inis nila, yung gano'n. Parang evil eye din yan siya, nakapag-send din sila ng evil eye. Ganon. Dahil sa inggit din yan The root of all evil is envy. So, pag inggitiro yung tao na intention ng mga harm talaga nag-focus yan sa isang tao kung ano pa yung gagawin niya. Pinag-iisipan yan. Kaya, mga ganon. Or yung isip siya ng isip. Kasi yung tao kasi, parang may mga strings yan connected sa isa't isa, lalo na kung mayroong strong bond o connection na. Or nakasalamuha mo na, ganon. May mga strings na naka-attach Kaya na psychic attack ng ibang tao, yung ibang tao, parang nakapag sent ng energies nila and thoughts nila sa taong yun kasi kilala na nila o magkakilala na sila, or lalo na kung nakabuild sila ng strong bond ko. Kaya minsan explain ko lang so that you can understand well, no? So that klaro. Minsan yung mga ex ninyo psychic attack kayo, lalo pag isip ng isip sa inyo at buhos yung negative emotions nila, lalo kung naghiwalay na kayo na still gusto pa rin nilang makipagbalikan sa inyo, na nanghinayang sa inyo, na gusto magkaroon ng attachment pa rin sa inyo, no? Ganun ba? Na nagsisi, na gustong magkabalikan kayo, ganun, na namimiss ka, na mga ganun ba? Or else yung katrabaho mo na inggit sa'yo, na matindi inggit sa'yo, kung ano man yung kinanggitan niya sa'yo, nakapang psychic attack. Siyempre, you have a connection na, no? Nagkaroon na ng connection, or yung, siyempre, nakasalamuha mo na yun So, merong string na yun naka-attach, parang naka-attach. Ganun yun. Kaya nakapang psychic attack. Iba po yung psychic abilities. Kung gusto niyo ng marami pa information, research for
that word at kung ano yung mga indication ng at signs ng may psychic abilities if you're interested. Ayan. Actually, hindi pa ako ganun ka-expert sa mga ganyan. Hindi ko kasi natututukan yung pag-research sa mga ganyan. Pahapyaw-hapyaw lang. Hindi ako ganun kasi ka-interested ba? Interesado na pag-aralan yan. Pag may time siguro guys, madami kasi akong ginagawa. Kadalasan English yung explanation yan. 5 wands. Elemento to guys, si King of Pentacles in reverse na to. Unstable siya, ungrounded, feeling unsecured, or unsecured siya. Ibig sabihin, hindi siya yung matibay ngayon. Ganon. Hindi siya strong ngayon. Hindi siya grounded. Hindi siya stable, no? Sumisimbolo din siya ng devil kasi elemental yan siya Oh. Ibig sabihin, masama to si King of Pentacles in reverse na masama siya. Hindi naman siya masama na klase ng elemento. Hindi naman daw. No, parang ano yun, inasawa ka ni King of Pentacles na yan, hindi mo alam. Tingnan natin. Hindi naman. Kasi merong Hierophant eh. Parang pinaka-eleman ka nito eh. At kinontrol ka ba ni King of Pentacles in reverse na yan? Hindi naman sa kinontrol. Pinakialaman ka lang. Pinakialaman ka lang. Yun ang term dyan. Pinakialaman ka niya. Wala na siyang authority. Wala na siyang authority sa iyo ngayon, lalo spiritually. Kasi spiritual powers yung meron yung mga yan eh. Kasi di ba mga spirits yan sila, spirits of nature. Pero may katawan yan sila guys. Kasi fallen angels, hindi kagaya ng mga kaluluwa ng Nephilims na espiritu na lang talaga o kaluluwa na lang. Kasi patay na yung katawan ng mga Nephilims o yung mga giants nung sinaunang panahon. Di ba? Pinatay sila sa flood, no? Pinatay sila ng God dahil mga busado. At hindi naman talaga sila kinreate ng God. Na nabuhay lang sila dahil sa kasalanan ng mga sons of God o yung mga watchers. Pinakialaman yan o gusto kang kontrolin. Kung hindi ka man niya kinontrol, gusto ka niyang kontrolin. Gusto ka niyang kontrolin. Gusto ka lang niyang kontrolin. Hindi ka niya kinontrol, pero gusto ka niyang kontrolin. Talagang pinaglalaban ka. May gusto to sa'yo. May gusto yan sa'yo si King of Pentacles in reverse na yan. Umaasa siya sa'yo. Umaasa siya sa'yo. Na gusto ka niyang kontrolin. Gusto ka niyang kontrolin. Kasi, na-obsessed ba sa'yo yan si King of Pentacles in reverse na yan? Na-obsessed. Kung kaya gusto ka niyang kontrolin, pero hindi ka niya kinontrol. Gustong-gusto ka lang niyang kontrolin. Nagagawin niya ang lahat para kontrolin ka. Kasi merong magician dito kanina eh. Parang sumisimbolo din ng devil kasi. Pero hindi naman siya masama dahil nabihag siya. Nabihag yung puso niya. Parang tingnan natin. Oo, nabihag yung puso niya. Gusto niyo magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Gusto niyo mag-invest sa iyo. Gusto niyo magkaroon ng equal give and take. So see, na maging partner ka niya. Na makarelasyon ka niya. Na pareho kayong dalawa na willing na makasama
ang isa't isa at magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Nawala na siya sa buhay mo, nawala na siya ng authority. Authority, ang simbolo ng Hierophant dyan, authority. Authority and power sa buhay mo. Pati yung power, hindi power eh. Strength spiritually kasi Hierophant. No. Nawala na siya ng yung hindi na siya makapangialam sa iyo ngayon. Hindi na siya makalapit sa iyo kasi in reverse yung devil diyan, Hierophant. Hindi siya makalapit sa iyo. Hindi na siya makapangialam sa iyo. Hindi na siya makapangialam sa iyo ngayon. Hindi makalapit to, kundi hindi na siya makapangialam sa iyo ngayon. Si King of Pentacles in reverse. Kung merong nagkakagusto sa iyo, hinadlangan niya, hinablakan niya. Tama nga, napaka lakas ng loob niya, napaka fearless niya. Talagang atake agad, hinaharangan niya, hinadlangan niya. Alam yung fierce and yung talagang mabilis na na kumilos, na hadlangan, na talagang pigilan niya, na hadlangan niya yung person na gustong mag-take ng action sa'yo. Past person mo man o new person, hinahadlangan niya yun. Kasi gusto ka niya, elemento to elemento yan. Depende yan sa kung sinong tsambahan kasi. Kung kaninong energy ang makuhaan. So, yan. Parang kumunti yung buntot ng isa. Parang may nangangagat yung isa. Doon hinahabol yung isa. Teka nga. Baka kainin niya. Okay, sige, tuloy natin to guys. Hala, parang inaatake yung isa. Teka nga. Parang to. Ano yung wish mong magagrant? Seven of Wands. Upright ba ito? Seven of Wands. Oh. Yung may magdidipinsa sa'yo o may defense ka. May protection ka. Yung may nagpoprotekta sa'yo, yung may nagdidipinsa sa'yo, yung ganun ba? O may dipinsa ka. Yung magkaroon ka ng dipinsa. Lalo kang aware ka dito sa elemento na to na obsessed sa'yo. King of Pentacles. Meron bang person na very interested sa'yo,
na ipupursu ka. Meron. Balance siya. Ay guys. At may pinutol siya guys. May pinutol siya na gumagawa ng deceit, injustice. Oh. Nabigyan niya ng hustisya. Ano yung pinutol niya dito na sumisimbolo ng snake? Itong King of Pentacles in reverse. Tama. Yan na nga. Yan yung pinutol niya na parang sumisimbolo ng ahas. Na deceitful, evil. O sumisimbolo ng ahas eh. Na gumagawa ng scheme, deceit. Yan yung mga ahas, diba? Pero hindi naman daw itong masama. May talagang na-obsess lang sa'yo. Itong, hindi ka naman niya kinontrol. Gusto ka lang niyang kontrolin. Pero hindi ka niya kinontrol. Yung mga gustong mag-take na action sa'yo, yun ang binablakan niya, pinipigil. Yun ang hinaharangan niya, pero ikaw hindi niya naman kinontrol. Gusto ko lang niyang kontrolin. Yung buhay mo, yung love life mo, syempre, na-obsession sa'yo. Gustong-gusto ka niya. Kaya yung mga may gusto sa'yo at yung mga siguro yung person mo, karelasyon mo, yung mga nakarelasyon mo ay pinipigilan niyang bumalik sa buhay mo. Pinipigilan niyang mag-take na action sa'yo. Ayun. Ano naman ang desires mo na mangyayari? Two swords. Ang mas-stuck at hindi na makapag-take ng action, hindi na makakilos, hindi na makagawa ng against you ang enemies mo na nakatake sa'yo. Ang enemies mo o ang itong King of Pentacles in reverse na yan. Pati yung King of Pentacles in reverse na yan. Aware ka man na elemento yan o tao man yan. So, ibig sabihin aware ka na mayroong parang nanging alam sa buhay mo o kumukontrol sa love life mo o sa mga taong gumagawa ng paraan sana para mag-reach out sa'yo, para kontakin ka dahil gusto ka pa, pero may pumipigil sa kanila. So gusto mo ma-stuck itong pumipigil sa kanila at yung nangingialam nga sa buhay mo at sa love life mo. Yung isda na yan guys, tig 10 piso lang yung orange. Mura lang yun eh. Ito naman yung gapi, 20 pesos. Naganda na ako niyang kahapon. Ang gaganda ng color eh. Ito pink. May pink pa nga. Mumurahin lang yan. Kasi yung mga dati may malalaki akong aquarium. Kaso lang tinigil ko yung pag-alaga kasi namamatay lalo yung arwana. Ang bilis mamatay sa akin ang arwana. Pero yung flower horn dati, umabot ng taon yun sa akin. Pero namatay din. Maswerte sa akin yung flower horn dati nung may negosyo pa ako. Yun ang nagdala ng swerte. Yung arwana hindi talaga tumatagal sa akin guys. Mga 1 linggo lang patay talaga. Ilang beses ako na-try dati na arwana. Yan na lang kasi matibay. Mura pa. 10 piso lang. Ito maliit, libre lang daw yan eh. Binigay lang yan kasi maliit lang siya nasama.
Mumurahin lang yan. Pero nakakaaliw siya. Nakakalibang. Alam niyo libang sa Ilonggo. Nang aaway tong pink. Kasuway. Nang ano siya. Ay, matapang yung pink. Gapi yan pero nang ano siya, nang-aaway. Parang nang atake. Parang ano ba? Parang beta fish. Ayan. Ito yung masta ko. Yung King of Pentacles in reverse. Siguro aware ka talaga guys, no? Aware ka. Aware ka talaga na merong nangingialam sa buhay mo. O gustong kontrolin yung love life mo, o yung mga taong, o yung mga past person mo, ex mo, or may magusto sa'yo na mag-take ng action sa'yo. Pinipigilan niya, kinukontrol niya. Talagang ang tapang niya, fearless, talagang ang bilis mag-take ng action niya, no? Clarified by the Fool na hadlangan agad, pigilan agad. As in, napaka niya, yung parang fierce, alam niyo yun? Yung talagang napaka determinado, porsigido, so driven, and napakatapang niya, napigilan, hadlangan yung mga mag-take na action sa'yo. Kasi obsessed sa'yo yung elemento na yun. Ganyan yung mga elemento pag nagkagusto sa tao. Obsessed yan sila. Kung mapanood nyo sa mga TV, yung mga nangyayari sa realidad, yung mga nangyayari sa mga nagustuhan ng mga inkanto ay talagang obsessed yung mga inkanto sa kanila o yung elemento. So, ganun din yan sa'yo. Obsessed yan sa'yo. Inkanto yan for sure. Inkanto yung elemento na yan. Two of Wands. May distance sa inyo ng elemento na yan. May distance. May distance eh. Ano ba tong elemento na to? Nagkunwari ba siya na tao? Kasi may distance. Nagkunwari ba yan na tao para magkakilala kayong dalawa? May ganun ba nangyari? May ganun nangyari. Nagkunwari siya, nagpretend siyang tao sa internet man o personal, nagkakilala kayo sa internet man o naka-chat mo lang o naging textmate mo lang o talagang nagkita kayo. Basta nagkunwari siya, nagpretend siyang tao siya. Ganon. May mga pinigilan siya sa sarili niya para hindi malaman na inkanto siya o elemento siya. Meron nga siyang may mga pinigilan siya na hindi mo malaman o may mga restrictions na hindi mo pwedeng malaman o yung mangimasok na talaga sa buhay niya. Para bang may harang, may ganun, may boundary siya nilagay. Na yun lang ang pwede mong malaman. May restriction, no? May limit. May limit! Yun lang pwede mong malaman tungkol sa kanya. Limited. Parang hanggang ganun lang. Kasi may mga tinago nga siya sa'yo. Yung elemento siya, na-inkanto siya, na ano bang klase ng elemento yan? Anong klase ng inkanto yan? Puti ba yan yung inkanto? O katamtaman lang? Basta, kasi may inkanto, kadalasan mapuputi yan. Meron namang tan. Yung ang alam ko sa yung nakita ko, hindi yung mata ko ha, yung parang espiritu ko na nakakita doon. Kasi
gamit yung psychic abilities ko pala yun. Psychic abilities pala yun. Ewan ko anong tawag doon, psychic abilities na yun. Na nakikita ko kahit nakapikit yung mata ko, lalo pag patulog na ako. Hindi yung diwa, guys. Sabi yung isa diwa, hindi yung diwa. Psychic abilities daw yun. Yung aswang entities makikita ko pag nakapikit yung mata ko. Ang makarelate lang dyan yung mga psychic abilities at alam nila kung ano yung tawag dyan. Yung tinatawag na dalakit, yun hindi sila gano'ng maputi yung mga dalakit na yun eh. Parang tan lang. Parang yung parang katutubo. Depende naman siguro sa klase ng dalakit kasi iba-iba naman yun sila. Iba-ibang realm na yun. Pero mga ano naman, ano naman yung mga dalakit. Yun ang medyo tan. Ano ba, tumaputi ba yung balat ng parang ano lang yun, pahalang eh. So, maputi ba yung balat ng ni King of Pentacles na yun, in reverse na yun? Maputi ba yung balat niya? Tama lang. Hindi siya maputi talaga. Yung engkanto na yan. Hindi. Tama lang. Tama lang. Ano yun? Parang fair skin lang. Fair skin. Oh, fair skin lang guys. Hindi siya maputi. Na puting-puti. Hindi. Kasi di ba mayroong parang kano doon na puting-puti na parang anak araw. Hindi ganun. Fair lang. Fair. Yung kanyang balat. Yung color niya. Kasi iba-iba yan sila eh. Doon mo yun nakilala si King of Pentacles pwedeng sa internet o nagkakilala talaga kayo sa personal. Mas nagkunwari lang siya na tao, hindi siya tao. Nagkaroon ba ng connection sa inyo na King of Pentacles in reverse na yan? Wala namang relationship. Pero nung napakilala yun sa'yo o nung napakilala kayo, ibig sabihin walang relationship na, walang connection, walang relationship. Sa inyong dalawa, nakilala ka lang yan. Wala. Parang nagustuhan ka lang yan hanggang sa na-obsess sa'yo. Maring hindi mo naman, ano ba yan, kung babae ka, nanligaw yan sa'yo si King of Pentacles in reverse. Nanligaw yan, na ginawa niyang lahat para magustuhan mo siya. Oh, nanligaw yan sa'yo. Pero, maring binasted mo. Binasted mo nga siya. Hindi mo tinanggap yan. O kung hindi man nanligaw ay nagpakita ng pagkagusto sa'yo. No? Pero mukhang ayaw mo sa kanya. Binasted mo daw eh. O nanligaw talaga na binasted mo siya. Mga ganun ang nangyari. Kasi baka hindi mo talaga siya type. No? Kahit na kunwari mo siyang tao. Yan. Ito ay collective reading guys ha. Collective reading. So, nandun yung mata. Mata ka nakatingin. Ano ba yan? Distraction. Nadi-distract ako si isda ko ah. Ano pa? Ang may distance inyong dalawa nito. Baka kahit na short distance o long distance. Pero, dahil sa obsession sa'yo, ano yan? Lumipat ba yan malapit sa bahay ninyo? Yung King of Pentacles in reverse na yan? Kasi, binabantayan ka? Galaw mo? Tingnan natin ha. Hindi naman. Hindi naman. Pero pupunta yan sa inyo, si King of Pentacles in reverse. Siyempre, pinapakailaman ka niyan. Pumupunta yan pagka nangulila yan sa'yo guys. Pupunta yan pag nangulila sa'yo. Pagka gusto ka niyang makasama.
kapiling. Para ma-comfort niya yung pakiramdam. Para ma-comfort siya. Para feeling at home siya. Para masarap yung pakiramdam niya. Para ma-ease yung feelings na pagka-miss niya sa'yo, ganun. Oo, para ma-ease yung feelings ng pagka-miss niya sa'yo. Yung feelings siya na miss ka niya, kaya pupunta siya sa inyo. Para pag nakita ka niya, na ano yun, na masarap yung pakiramdam niya kasi nakita ka niya. Na-ease yung feelings niya ng kalungkutan, ng pagka-miss sa'yo, ganun. Pag nakita ka na niya, ganun yun. Na-atake talaga to. Matapang. Parang bully kung sa tao pa. Ano ang kahilingan mong magka-grant pa? Connected yan. Para hindi niya na mapakailan. Yan na nga talaga yung hindi na yan, parang mawala na siya ng, or kukunti na lang yung pwede niyang galawin, no? Pwede niyang gamitin o galawin para hindi na siya makapangialam sa buhay mo. Kasi yung mga elemento may kapangyarihan sila, guys. Na ma-stuck yan, mag-juggling, ma-stuck. Hindi na makapang-atake, ganun pati. Or pwede ding kukunti yung kanyang yung pwedeng magamit, no, na against you, no, ganun. Na hindi na malito na siya, ma-confuse na siya, na magkaroon na siya ng doubt sa mga decisions niya, no, na magtimbang-timbang na siya na mali, no, na kung tama ba o mali yung ginagawa niya nitong King of Pentacles in reverse na yan. More on related sa kanya. Alam mo man na elemento yan or hindi. Kung ang pagkakilala mo siya ay tao siya. Pero elemento siya. Yan kasi ang nangialam sa buhay mo. Kung bakit hindi nakapag-take ng action sa'yo ang may mga gusto sa'yo o ang ex mo na gustong bumalik pa sa'yo. Binablakan niya, pinahadlangan niya, pinipigilan niya. Pero ngayon, naputol na. Merong person na pinutol niya din. May ginawa tong person mo para maputol na tong yung pangialam ng King of Pentacles in reverse na yan sa buhay mo, sa love life mo, sa inyo. Hindi siya may ginawa, kundi parang pinutol niya, na nilabanan niya yung anxiety. Yun na yun. Pinutol niya dahil yung pangungontrol sa kanya, yung pambablock sa kanya, yung pag-block sa kanya ba na mag-take na action sa'yo. Kasi hindi na siya nagpadala sa takot niya. Matapang na siya pag gano'n, no? Hindi na siya nagpadala sa takot kasi tinatakot siya ng elemento yan ng isang pwede nilang gamitin against sa tao na mga ganyan. Yung fear ng tao. O dahil kung kaya naputol na to, natigil na putol na nga yung ginagawa sa kanya ng elemento na to. Kasi hindi na siya nag-overthink, hindi na siya nagpapadala sa fear, sa takot niya. That's why. So, ano pa? Ang feelings nitong person. Anong in-embodying energy nitong person na clarified by Justice card na yan, na interesado sa na person, na
i-pursue ka daw niyan. Anong main energy niyan? Anang hinayang sa'yo, may panghinayang, regrets na pinakawalan ka niya o parang tinaken for granted ka niya o tinapon ka niya, tinaboy ka niya o siya na mismo ang ayaw sa'yo noon. Kung nakita niyo to no, sa card. Yan, pero nang hinayang siya. Bakit ayaw niya na sa'yo noon? As in, ayaw niya na sa'yo noon. Kung kaya, ganun yung nakuha ko dito, ayaw niya talaga sa'yo noon. Ayaw niya sa'yo noon, kaya in-end niya na yung relationship niyo, pero nang hinayang ito ngayon. Bakit ayaw niya noon sa'yo? Anong dahilan niya? Dahil, nawala yung feelings niya sa'yo. Nawala yung naramdaman niya sa'yo. Kasi Knight of Cups to Nawala yung pagkagusto niya sa'yo. Pwede. Nawala yung desire niya sa'yo. Nawala yung attraction niya sa'yo, no? Nawala yung attraction niya sa'yo. Nawala yung attraction niya pati sa'yo. That's why. Yung attraction naman, nag-fade yan Pero yung true love, hindi yun. So, umpisa talaga attracted ka. Doon mo malalaman pagmahal yung isang tao. Kasi umpisa ay ma-attract ka, no? Lalo pagka good looking, attractive yung isang tao. Pero pag hindi mo mahal, ay nag-fade yung attraction. Parang matitaken for granted mo na lang yung tao. Kung na-experience yun, parang nawala yung yung attraction sa katagalan. Kaya dumadating sa point na naghiwalay. Ganon. Pero dahil minsan sa nakaramdam na ng attachment, mas lalong lumalalim yung feelings and yung desire ng isang tao na makipagbalikan sa ex nila. May nakaraan na sa kanila dahil sa na-miss nila, nakita nila yung worth, halaga ng tao na yun sa buhay nila. Yan. Minsan yung hiwalayan, yun ang patibay ng relationship Doon nade-develop yung love, yung true love. Doon mo makikita yung halaga, yung worth ng tao pag wala na sa buhay mo So, ganun ang nangyari sa person mo. Bakit ano nakita sa'yo? O ano ang pagkatao mo? Ano yung meron ka? Ano sa'yo? Ano ang meron sa'yo? No? Ano ang dahilan bakit pinanghinayangan ka ng person mo na to? Dahil hindi ka na nag-take ng action, dahil hindi mo na pinaglaban pa na hindi mo na pinagpilitan pa yung sarili mo sa kanya. Nung huli na siguro talaga alam mo hindi na mag-work o ayaw niya na sa'yo, hindi mo na pinaglaban pa. Hindi mo na pinilit pang i-push na magkaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. Hindi mo na tinry pa na magkaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa after na wala na talaga sa inyong dalawa. Na parang tinanggap mo na yung ending, yung nangyari ending sa inyong dalawa na wala nang new beginning. Na hindi na magkaroon ng new beginning sa inyo. So, see? Ano naman ang nakikita niya sa'yo, sa pagkatao mo, ng person na to na pinaghinayangan ka niya, na nagpapaalala sa kanya sa'yo. Ayun na nakita niya daw sa'yo na pinaghinayangan ka niya. Yung tumalikod ka na nga, guys. Yung hindi ka na nag-antay kung kailan
darating siyang muli o magkaroon ng new beginning o hindi niya na nakita na nagantay ka pa rin sa kanya, na nagstay ka pa rin sa connection niyo. Instead, you walk away. You turn your back. At ano naman yung pagkatao mo na nagustuhan sa'yo ng person mo na to? Yung 5 of Cups. Nag-grief yan eh. Nag-grief. Dahil sa losses o sa pagkawala mo sa buhay niya dahil nakarealize na yan ang halaga mo. Upright ba to? Itong Page of Swords. You're curious and eager to test something, eager to know something. Mahilig ka mang alam kasi curious ka eh. Ganun ang curious. So ano pa? Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Lang. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? You and I were too young. Yan ang gusto sabihin. Parang bata pa daw kayo noon. Yun ang ibig niya sabihin noon na parang nabata pa kayo noon. Kung kaya mali-mali yung kanyang desisyon. O kung kaya mali-mali yung kanyang desisyon noon. O kaya ngayon ay seryoso na siya ngayon kasi hindi na daw siya immature. Dati daw immature siya, too young pa daw siya noon. Ngayon ay mapag-grow niya na yung at maging consistent na siya sa sisimula ninyong relationship at hindi ka na niya papakawalan pa. Hindi ka na niya ipagtulakan palayo. Instead, i-keep ka na niya na hindi ka na mawala sa kanya. Noon daw kasi, you were too young. Both of you were too young. Kahit siya yung immature, dinamay ka pa. Na hindi siya marunong magpahalaga noon sa'yo. No, na ayaw niya na sa'yo noon. Kaya, nanghinayang yan sa'yo ngayon. Na ngayon daw talaga ay willing siyang mag-offer and talagang porsigido na mag-offer, seryoso sa pag-offer niya sa'yo ng pero para may pumipigil pa sa kanya pinapuluputan siya o pinipigilan siya na i-offer yan na yung elemento, pero pinutol niya na nga eh yung influence sa kanya ng elemento na ginagamit yung fear niya. Tinatakot siya. So, tinanggal niya na yung pag-overthink niya. Tinigil niya na yung pag-overthink niya kasi yun ang way din ng elemento para kontrolin siya, no? Gamitin yung fear niya against sa kanya. So, yan, takutin siya ng katakutin ba para hindi matuloy-tuloy. Para hindi siya matuloy sa pag-offer niya sa'yo ng serious offer. Ayan. Ganon. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Actually, ito yung kanya energy talaga. Ano ang, ano ang kanyang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan na interested sa'yo at magpupurso sa'yo? I wonder if you're happy without me. So, nag-wonder daw siya o napapaisip yan, no? Kung masaya ka ba, nawala siya sa buhay mo?
Nagwa-wonder siya kung masaya ka ba o happy ka ba daw ba kung wala siya sa buhay mo. Without him or her, no? Without this person. Masaya ka ba na wala siya sa buhay mo? Masaya ka ba sa buhay mo kahit wala siya? Yung person mo na yan? Ay, hindi. Hindi ka masaya dahil wala siya sa buhay mo. Ano yan? Magiging masaya kapag nandyan na siya? Hindi naman sa magiging masaya, kundi mag-end na yung pagdurusa mo. Mag-end na yung para magkaroon ng transformation, pagbabago sa buhay mo pag nandiyan na siya. There's change. Malaking pagbabago. Ano yung mga magbabago sa buhay mo pag nandiyan na yung person mo na yan, na mag-pursue sa'yo na yan, na person mo. Nine of Cups and Queen of Pentacles. Maging stable ka na, komportable, yung pakiramdam mo, yung buhay mo, and maging secured ka na, ganun. At mamuhay ka na ng wini-wish mong buhay. Mamuhay ka na ng gustong-gusto mong buhay. Magiging contented ka na. Magiging fulfilled. Magiging parang bright at maliwanag yung buhay para sa iyo, no? Ganun na makikita mo sa buhay. Positive. Colorful. Ganun. Mahal ka na ba ng person mo na to? Mahal ka na ba niyan? Tingnan natin kung mahal ka niya. Mahal ka na niya. Ngayon. Dati, of course, hindi. Kasi mature pa yan dati. Di pa marunong magmahal yan. Di ba? Dahil sa na-experience niyo yung dalawa, dahil sa breakup niyo, doon na-build yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi nung kayo pa, kasi tinaken for granted ka niya noon. Nung wala ka na sa buhay niya, doon niya na-realize yung halaga mo, yung worth mo, doon ka na niya minahal. Mahal mo pa ba itong person mo na yan? O mahal mo pa yan? Mahal mo pa yan? Queen of Cups. Mahal mo pa siya. Parang emotional ka pa sa kanya, mahal mo pa siya. Pero tumalikod ka dyan, guys, na maring hindi mo na in-expect na magkaroon pa ng new beginning sa inyo. Hindi mo na in-expect na ipaglaban ka pa niya, na magkaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. Kasi siya na yung umayaw sa'yo noon. Lumabas yan kanina. Maring pwede din na siya mismo ang parang tinapon ka o tinaboy ka o inayawan ka na niya noon. O siya na siguro nakapag-break sa'yo, mga ganun. Ano ang gusto niyang buhay kasama ka? Ng person mo na yan? Anong gusto niyang buhay kasama ka ng person mo na yan? Yung magkaroon kayo ng bahay, magpatayo kayo ng bahay, yung magkaroon ng stability na sa inyong dalawa, you'll feel secured and stable, na magkasama kayo sa bahay ninyo, sa ipatayo ninyong bahay, sarili ninyong ipagawang bahay. Ano ba yun? May bahay na ba yan siya? May bahay na ba yan yung person mo na sarili niya? Pwede. Upright ba to? Pahala nga. May bahay daw siya na sarili niya. Nangupahan man o sarili niya, baka pinagawa niyang bahay. No? O kaya ay baka sa
sa pamilya niya, sa nanay niya, tatay niya, kung wala siyang sariling bahay. Pero may sariling bahay daw siya. Baka nagpagawa siya, no? Ganon. Or else magpagawa ulit kayo ng bahay, no? Pag nagsama na kayo, syempre, magpagawa kayo ng inyo. Kahit may bahay pa yan na sa kanya, ay iba yung bago, no? O baka doon kanya dadalhin sa bahay niya. Ano yan, balak kanyang dalhin sa bahay niya? Ganun ba yun? Pinagawa? Balak kanyang dalhin sa bahay niya, pinagawa. Para doon na kayong magsama ng pang long term. Knight of Pentacles. Kasi seryoso nga siya sa'yo. O forever man, magsama kayo doon. Kasi seryoso siya sa'yo. Kayo, balak niyang dalhin ka doon sa bahay yung pinagawa o pinatayo. May sarili siyang bahay. May bahay siya. Ang pangit lang kung nandun pa nakatira yung kanyang, kung sama-sama sila ng pamilya niya doon. O ng nanay niya, tatay niya, kapatid niya. Eh syempre, pag may sarili ka ng buhay o pag magbubukod na talaga kayo dapat, no? Pag may sarili na kayo buhay, pag nagsama na kayo, syempre bubuo na kayo ng pamilya, magkakaanak kayo, di ba? So, dapat may sarili talaga kayong bahay. O kahit maupahan man kayo, at least sarili nyo. Hindi kayo sama-sama. Kasi pag marami kayo sa isang bahay, na kunwari, nandiyan pa yung biyanan mo, kapatid niya, bayaw mo, mga ganun ba? Ay madaling mag-away-away kayo. Kasi ang tao, meron talagang tao ng pinapairal, inggit. Minsan magkailangan pa kayo. Alam niyo yun, anxious kayo sa isa't isa. Lalo at hindi mo nakasanayan yung mayan, hindi mo nakalakihan yung mayan. Maliban lang sa person mo, alam mo naman. At talagang gusto nyo naman makasama ang isa't isa, di ba? At mahal yung isa't isa, hindi talaga kayo magkailangan yan. Gustong-gusto nyo pang kasama yung isa't isa. Pero yung pamilya niya, at hindi naman hindi naman yan kadugo mo, ay pwede ka nilang pag-initan. Pwede yung minsan nga magkadugo pa umiiral yung inggit, insecurities. Pag tao talaga, yun ang umiiral. Minsan, no, kadalasan sa tao, umiiral yung inggit. Kahit pamilya, inainggitan, insecure. Ang gusto ay sila yung sa mataas, angat, higit, ganun. Kaya daw puno ang impyerno kasi may mga taong walang sense of right and wrong. Dahil sa naramdaman nilang insecurities, inggit, pagkaganid, sakim, selfishness, ay gumagawa sila ng deceit, scheme, plots, evil, witchcraft, harm sa iba. Dahil lang sa mga ganon. Dahil dahil selfish nga sila Hindi nila iniisip niya yung sa iba Ang gusto na sila yung the best, sila yung ano. Kaya puno ang impyerno. Sabi ng saint niya na kwento ng mga pare sa YouTube na may nakarating na saint. 2 ata ang saint, yung isa lang yun. Hindi ko sinatapos yun pero yun napanood ko. Na sino ba saint? Yung parang babaeng saint yung nabanggit doon na nakarating sa impyerno. At yun ang kwento niya, puno ang impyerno. Dahil madami ang mga selfish nga, dahil lang sa gusto nila, gagawin nila kunwari yung mga rape, no? Yung sa lalaki, yung mga rape, no? Dahil gusto niyang gusto niya. Dahil masarapan siya, ma-enjoy niya. Hindi niya iniisip yung biktima niya, kawawa. O, diba? Mga ganon. O kung sa babae na may mga scam. O gagawa ng witchcraft. O pakulam niya yung isang tao dahil sa pansarili din. Or dahil sa selfish, greedy, sakim, no? Mga ganon yung dahilan nila. Dahil kaya pakulam niya yung isa o kulamin niya o gagawa niya ng witchcraft, no? Yung isa o gagawa niya ng scheme, deceit, tricks
dahil nainggit siya, na-insecure siya. Oo. Kaya napuno yung impyerno. Akala nila ay normal lang yun. Kaya binigyan ng talino ang tao. Nahigit sa lahat sa mga lahat ng klase ng animals sa mundong to na ginawa ng God, no? Yung tao ang pinakamatalino. Kasi makapag-isip ang tao kung ano yung tama sa mali. Kaso lang, yung mga evildoers kasi, kahit alam nilang mali, gagawin nila dahil gusto nila eh. Dahil sa inggit na naramdaman nila, dahil alam nilang sasaya sila, ganun. Fulfill sila, kahit na hindi makatwiran, hindi tama. Yeah, ayun. Sabihin naman ng iba dyan, na mabaluktot, kadalasan mabaluktot, sabihin nila ay nananakot. Hindi po ako nananakot. Sinasabi ko lang kung anong totoo. Yun ba, gawa ko lang, napanood ko yung YouTube. Hindi yun pananakot. Akala ng iba pananakot. Malalaman na lang nila yan kung ayaw nila maniwala, malalaman na lang nila yan. At may lugar pa yung impyerno sa mga foolish at baluktot. May lugar pa yun doon. Kasi ang taong baluktot ay baluktot talaga yan. Mahirap nang ituwid yan. So yan. Maliban lang kung pilitin niya ituwid yung sarili niya, ay pwede talaga ituwid yung sarili. Pero kung hayaan niyang baluktot siya, ay baluktot talaga siya, di ba? So yan, ano pa? Sabihin nila, nagsisinungaling ako, manipulative. Mga ganun pa sabihin ng mga yan. Kasi nga, sanay sila sa kasinungalingan. Kaya yung iba na nagsasabi ng totoo, ay pinagbintangan nila na sinungaling at manipulative. Kasi sila mismo manipulative at sinungaling. Hindi ito para sa mga baluktot at sa mga ayaw nang magbago o sa mga evildoers na they continue doing evil and attacking others and innocent people. Hindi ito para sa kanila yung mga advices and guidance dito, kundi para to sa lahat ng manunood. So walang pananakot dyan. Yung totoo lang ang sinasabi ko dyan. Kung ano yung alam ko, pwede kong ma-sample sa manunood, sa viewers, diba? So yan. Alam niyo yung mga baluktot guys, impluwensyahan pa nila yung isip ng iba, nagagaya sa kanila. Sisiraan nila yung totoong may mabuting na intensyon, yung may mga care sa inyo, no? Sisiraan pa nila yan. Kasi ayaw nilang nasa matuwid na landas kayo. So, kung baluktot sila, wag nyo na silang gayahin. It's their own path na doon sila papunta sa impyerno. It's their path. Yun ang sinusunod nila. Yun ang path nila. They're leading sa impyerno. Maluwag yun yung path nila. Parang malaya sila o maluwag para sa kanila lang. Wala silang disiplina, walang control sa sarili nila. Pag nakaramdam ng inggit, manghalit, mangharm. Gagawa ng witchcraft dahil nakaramdam ng inggit at insecurities. At kung ano pa, yung pinagagawa nilang evil. Wala silang sinusunod na rules na tama o mali. Basta gusto nila, ganun sila. Well, hindi yan sila fair. They will never be fair sa ibang tao. Ano pa ang gustong, mahaba na ito Gusto sabihin sa'yo ng person mo na to, nang hinayang sa'yo na mag-pursue sa'yo. Interesado sa'yo.
Queen of Wands in reverse. What's with Queen of Wands in reverse here? May nag-end. May na-destroy. Etong Queen of Wands in reverse. Ano yan? Third party, yung Queen of Wands in reverse. May nag-end sa kanila. Kung meron siyang pinalit sa'yo noon. Yan ba yung pinalit niya sa'yo noon? Queen of Wands in reverse. Yan nga. Na nagdala na ng baggage sa kanya. Yan ang pinalit niya sa'yo noon, si Queen of Wands in reverse. Wala na daw, nag-end na daw. Yung relationship nila, na-destroy, nag-end, natapos na yung relationship nila ni Queen of Wands in reverse. Someone na full of insecurities to. Si Queen of Wands in reverse. Kulang sa confidence. Hindi passionate. Wala na siyang attraction kay Queen of Wands in reverse. Wala na daw siya attraction kay Queen of Wands in reverse. Mabigat yung loob niya. Mabigat na yung loob niya doon. Kaya nag-end. Ayun ang gusto niya sabihin sa'yo. Siya bang nakipaghiwalay kay Queen of Wands in reverse? Siya ang nakipaghiwalay kay Queen of Wands in reverse daw. Siya. That's why. Kaya single siya ngayon. Stable. Independent. Walang partner. Kasi nag-end na yung relationship nila ni Queen of Wands in reverse ng third party. Napinalit niya sa'yo. Kaya iniwan ka niya. Oh my gosh. Ginayuma ba siya ni Queen of Wands in reverse na yan? Noon? Ginayuma siya guys para gumaan yung loob ng person mo na yan sa kanya. Kaya iniwan ka ng person mo, ginayuma niya. Para maging komportable siya, ma-draw yung person mo sa kanya. Talagang malapit at magaan yung loob ng person mo na yan sa kanya. Na doon yung ma-feel yung parang may soul connection sila pero totoo. Gayuma lang yun. Para ma-in love yung person mo sa kanya. Pero fake yun, hindi yung totoong love. Ginayuma kasi siya. So ayan, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pag-like naman po at pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaraso na sa reading nito.